nakapapatay na layunin. At naisip niya sa kanyang sarili, inaasahan niya dahil sa lalaking ito, ang epekto ng pagsupil ay nawala. Biglang narinig ang tunog ng malakas na makina, at isang lumang puting pickup truck ang mabilis na tumakbo at huminto sa harap ni Lian. Mahigit 10 undead na may hawak na mga hose at pala ang tumalon pababa. Hindi tulad ng mga naunang undead, sila ay maikli at matipuno, at ang kanilang mga puting mata ay puno ng kalupitan. Ang system ay nagulat na ang Black Knight Tour Guide ay pinipigilan ang lahat ng nilalang na may laman at dugo. Ang epekto ng pagsugpo ay binabawasan ang bilis ng pag-atake ng 50 at pinapahina ang bilis ng paggalaw kapag ang kalaban ay tumatakas ng 50. Nang makita ang grupo ng mga undead na sumusugod, agad na inilabas ni Lian ang kanyang machine gun at nagpaputok ng isang round ng bala. Hindi napigilan ng agos ng apoy ang kanilang pagsulong. Ang muscular dwarf sa ulo ay itinaas ang kanyang asarol at itinuwid ito sa kaliwang bahagi ni Lian. Nagmamadaling ginamit ni Lian ang kanyang braso para harangin ito at naisip niya na ito ay dahil naharang niya ito sa oras. Kung hindi man lang, nabali ang ihilan sa kanyang tadyang. Pagkatapos ay agad niyang hinugot ang sibat ng ulo ng tigre at tinusok ang utak ng duwende. Kaagad pagkatapos, hindi mabilang na mga undead ang sumugod na may galit na mga dagandong. Hawak ni Lian ang isang espada sa kanyang kaliwang kamay at isang baril sa kanyang kanan at sinugod pasulong ang 2 Japanese na lalaki. Ang 2 post ng espada at sable at ang 8 post ng baril ng pinag-isang sibat ng ngipin ay ganap na ipinakita ni Lian. Para na siyang harvesting machine, patuloy na pinuputol ang buhay ng mga pirasong papel na ito. Napakabilis, ang alon ng undead sa kanyang harapan ay ganap na kinatay ni Lian. Malakas na sumigaw si Lian sa natitirang grupo, magpatuloy. Hindi pa ako interesado. Dahil doon, hinawakan niya ang nakapulupot na dragon at sumugod sa kanila. Ang isa sa kanila, na nakasuot ng bucket hat, ay humawak sa nakapulupot na dragon sword. Bagamat ilan sa kanyang mga daliri ay naputol ng talam, ikinulong pa rin niya ang lahat ng mga galaw ni Lian. Bigla kong binitawan ang espada at gamulong sa lupa. Ang 8 trigram na palad ay nawasak ang ilalim ng bulaklak, tumusok, at sinipa ang bukong-bukong ng lalaki sa bucket hat, na nabasag ang kanyang kaliwang binti. Pagkatapos ay ginamit niya ang isang kamay para alalayan ang sarili at sinipa gamit ang 2 paa. Hinawakan niya ang dulo ng espadang nalaglag. Gamit ang kabilang kamay niya. Kumislap ang talam at hiniwa sa kalahati ang lalaking naka-bucket hat. Matapos patayin ang lalaking naka-bucket hat, may 2 undead pa rin sa kanyang harapan. Ang 2 gintong barya ni Lian ay napunit. Tahimik na nagkatinginan ang 3 lalaki. Hinawakan ni Lian ang kanyang espada at sinugod ang huling 2 demonyo. Sa oras na ito, malapit nang matapos ang kanta ng Liang Yi. Makalipas ang 1 minuto, dumaloy ang mga bilog na patak ng dugo sa mukha ni Lian. Lumuhad siya sa lupa, napapaligiran ng mga sirang katawan. Wala ng mga undead na buhay sa paligid niya. Ang simbolo ng pagsupil ng simbahan ay naging tandang pananong. Isang paos na boses ang nanggaling sa CD player. Paano ako kumanta? Kinawayan ni Lian ang nakapulupot na dragon at tumingin sa abot tanaw, na lumiliwanag na. Si Lian ay kumuha ng carrot sa kanyang bulsa at sinabing, I have to say, Kuya, kumanta ka ng malakas. Ngunit walang tugon. Ibinaba niya ang kanyang mga mata para tingnan ang CD player, at wala na ito sa baterya. Sa oras na ito, maraming tao ang lumitaw sa kalsada, at ang mga bakas ng labanan sa gabi ay nawala din. Naglakad pabalik si Lian sa Rolling Stone store, at bumalik sa normal. Ang mga istant, tanong niya sa babaeng nasa counter. Magkano ang player na iyon? Napagtanto niya na labis itong nagustuhan ni Dan Niyang, at tiyak na ito ay isang magandang regalo.
Sinabi ng dalaga na hindi siya makapagdesisyon at sinabihan si Lian na tanungin ang may-ari. Nang makitang kakababa pa lang ng may-ari sa hagdan, diretsyong sinabi ni Lian, "Owner, I really like this thing. Binigyan mo ako ng presyo, at ginagarantiya ko na hindi ako magtatawaran." Nang makita ang taos-pusong saloobin ni Lian, walang sinabi ang may-ari bilang tugon. "Kung gusto mo talaga, kunin mo sa halagang 8,000. Sige, ginang, bigyan mo ako ng ilang araw." Dahil doon, tumalikod si Lian at naglakad. Lumabas sa tindahan ng walang pag-aalinlangan. Sa isang kisap mata, si Lian ay nasa guardroom na ng Yanjing Normal University. Naisip niya na talagang mahusay ang trabahong ito sa seguridad, 300 yuan sa isang buwan na may kwarto at board, at hindi ito masyadong high profile. Pagkatapos ay pumunta siya sa guardroom. May lalaki na sa loob. Tinanong niya si Lian kung ilang taon na siya. Agad na sinabi ni Lian 25 at tinawag siyang tiyuhin. Agad na binato ni Mr. Tin si Lian ng sigarilyo at sinabing, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang paligid ng paaralan." Habang papalabas ng gate ang dalawa ay lumapit ang isang maamon na babae na may dalang mga libro at bumati kay Mr. Nakangiti si Tin. Tugon naman ni Mr. Tin, sinundan ng mga mata nito ang bilog na baywang ng babae, at tumaas ang sulok ng bibig nito. Bigla niyang naalala na nasa tabi niya pa rin si Lian, at mabilis siyang tumalikod. Ngunit nakita niya na si Lian ay nakatingin din sa kanyang direksyon na may parehong maalay na titig sa kanya. Natahimik sila saglit at sakasabay na tumingin sa babae. Panay ang sigaw nilang dalawa, at sinundan ng kanilang mga mata ang figure ng guro habang unti-unti itong nawawala. Napaka-harmony ng atmosphere. Sinasamantala ang daytime break, binuksan ni Lian ang system para suriin ang sitwasyon ng Yanfu event. Naisip niyang unang gabi pa lang, at sa mga kalagayan ng itinalagang tunggalian, kalahati ng mga tauhan ang mawawala. Bawat gabi, 59 sa 164 na Yanfu walker ang namatay. Ngunit ang totoong massacre ay mangyayari sa itinalagang tunggalian. Pagkaraan ng 12 oras, ayon sa kasalukuyang bilang, mayroong higit sa 100 mga naglalakad, at higit sa lahat, sa loob ng hindi hihigit sa 6 na araw, ang malaking massacre na ito ay magwawakas. Mataas na intensity, mabigat na casualty, at maraming randomness. Ngunit mahuhulaan na ang mga benepisyo ng kaganapang ito ng Yanfu ay magiging 5, 6, o 10 beses na mas malaki. Maaaring matanggap ang kaganapang Yanfu. Mataas na panganib, sapat na gantimpala para sa sinuman. Walker upang masira ang pinakamataas na antas ng paggising sa minanang paggising. Kung papalarin ako, magagamit ko ang Dragon Tiger Chi ng 12 beses at bambahin ang 69 na peak awakening degrees ng 9 na ulo na ibon. Dumating ang gabi. Tumingin si Lian sa CD player at inisip niya na sira lahat ang mga bateryang binili niya noong maghapon. Tila kailangan niyang pumunta sa mundo ng hating gabi upang maghanap ng baterya na gumagana sa ilalim ng kumikinang na mga ilaw ng Mingfeiwu nightclub. Ang mga batang babae ay umindayog ang kanilang katawan sa masiglang musika. Ang alkohol at mga hormone ay pinaghalo sa isang whirlpool ng pagkalasing. Umupo si Lian sa sofa sa sulok ng kwarto at tinanong ang babaeng katabi niya, "May nangyari bang espesyal dito kamakailan?" Matapos pakinggan ang kwento ng dalaga tungkol sa manggugulo na pumunta dito kaninang umaga, halos nahulaan ni Lian. Nagtanong pa ito tungkol sa kanya, at itinuro ng dalaga ang toilet room sa tabi. Hindi umimik si Lian. Dinampot niya ang isang bote ng alak at inihagis ito. Sa pintuan ng malakas, natahimik ang buong dance floor. Hindi nagtagal, sinipa ang pinto ng kwarto, at lumabas ang isang mabangis na lalaki. "Sino ito?" At itinapon ito. Kinawayan ni Lian ang kanyang kamay at sinabing, "Dito."
Tumingin kay Lian ang ahit na ulo, at nang matuklasan ni Jing Hong Yipian na ika-10 order si Lian, natakot siya. Tumayo si Lian at malamig na sinabi, "Nahuli ko na." Nagtataka ako kung bakit may isang tuso at karanasang tao na nagtatago ng kanyang iniisip. Hindi ko inasahan na kaya mong takasan ang utos at ang mundong orihinal na hindi kayang pigilan ay gusto mo pa ring makakita ng kasiyahan sa Yanfo. Hindi na nagdalawang isip ang ahit ang ulo at diretsyong sinugod si Lian. Sumipa sa ibabaw ng mesa. Sa kaguluhan, sinamantala niya ang pagkakataong tumakas. Sa sandaling ito, lumipad ang ilang maliliit na pseudo-bird mula sa manggas ni Lian. Tumayo si Lian at dahan-daang lumabas. "Hintayin mo akong bumalik at magbayad." May pera ang bata. Makalipas ang kalahating oras, lumabas si Lian sa isang madilim na eskinita, puno ng dugo ang kanyang mga kamay. Sabi ng boses ng sistema, "I'm sorry hindi mo natanggap ang kanyang mana." Sa madilim na eskinita, saglit na hinugasan ni Lian ang kanyang dagwang mga kamay. Naisip niya na simula nang pumasok siya sa Yanfu event na ito, halos wala na siyang nakilalang kalaban na talagang makakakontrol sa kanya. Hindi siya maaaring maging kampante. Dahil lang sa hindi nagpakita ang ilang tao ay hindi ibig sabihin na wala na sila. Tila ang paparating na mga itinalagang tunggalian ay magiging lubhang hindi pala kaibigan kay Lian. Sa pagkakataong ito, may naglagay ng bitag para sa kanya. Ang hindi kapani-pani walang mataas na bilang ng nasawi at ang tila random na mga tugma sa loob ng hanay ng pagsugpo ay tila lahat ay nakatutok kay Lian. Eto na, si Kai Kui. Transcendent, kaya dapat kayanin niya. Makagambala sa operasyon ng Yanfu. Kaya ano ang gusto niyang gawin? Kahit papaano ay ayaw niyang may makagambala sa kanyang Yanfu event sa sandaling ito. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang tainga, maging isang mahusay na walker, at ang mahusay na mga walker sa isang mataas na yugto ay may karapatang pumili. May karapatan pa nga silang magmungkahi ng nilalaman ng Yanfu event mismo. Upang magmana ng mataas na antas ng paggising ng 5 immortal, maaaring makuha ng isa ang bahagi ng awtoridad na patakbuhin si Yanfu. Nagtanong muli si Lian, "Sino iyon?" Muling tumunog ang malalim na boses. "Ako ang bunga sa puno ng Yanfu, ang 800,000 pagdurusa sa lupa na responsable sa pakikipag-ugnayan sa balita ng Escarlata na salita at pakikipag-usap sa iba pang mga naglalakad sa kaganapang ito ng mga walker, paghahanda ng pagkakakilanlan bago bumaba ang walker, at paglilinis pagkatapos ng detachment. Nasa 10th order level na ang awtoridad ng walker. Sa prinsipyo, tayo ay nasa loob ng ating awtoridad dahil nagbibigay tayo ng kinakailangang impormasyon." Tumawa si Lian at sinabi, "Batay sa ang sinasabi mo, kung ayaw ko para mapalitan ang aking mana sa 5 immortal bago ako maging isang dakila, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan sa awtoridad ng Yanfu," sagot ni Walker, na tinapos ang unang peak breakthrough ng mana. Maaaring makuha ang pangalawang item ng Yanfu Inheritance. Naikuyom ni Lian ang kanyang mga kamao at tumingin sa labas ng eskinita. "Makukuha ko ang pangalawang item ng Yanfu Inheritance. Samantala, sa Yang Dynasty Police Station, sinabi ng isang pulis sa lalaki sa interrogation room, "Sinasabi ko sa iyo, binata. Matanda ka na, pero nagnanakaw ka pa rin ng bison." At lumingon siya. Natigilan siya. Ang mga posas ay nabuksan. Nakangiting sabi ng lalaki, "Huwag kang mag-alala, kasama. Gusto ko lang itanong kung may kakaiba at masasamang kriminal ngayong umaga. Parang isang taga-out of town na pinatay at itinapon. Sabihin mo sa akin. Nakikipagtulungan kami sa mga pulis." Sa duty room, nakahiga si Lian sa kama at komportableng binasa ang gilid ng tubig. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ng sistema. Mangyaring nasa harap bago ang 12:00 at pumunta sa pasukan ng Guanganman Market.
Ang kanyang inheritance na kalaban ay si Baifang. Nagmamadaling tumayo si Lian at ilang beses na tiningnan ang CD player, ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Pagkatapos ay dumiretso siya sa eskinita kung saan itinapon ang bangkay, inilagay ang bangkay sa isang sako, at dinala sa palengke ng Tiananmen. Ang mga ibong sudo ay lumilipad dito sa loob ng higit sa 20 minuto. Malapit na ang oras, ngunit wala pa rin silang nahahanap. Normal din ang epekto ng pagsugpo sa lokasyon. Biglang may kumatok sa kahoy na bintana. Sinundan ni Lian ang tunog at nakita ang isang magandang batang babae na nakatingin sa kanya habang nasa kamay ang baba, nakangiti. Ikaw ba ang espiritu ng ibon na may 9 na ulo? Ano ang dala mo? Inihagis ni Lian ang cloth bag sa lupa. Kapag maliwanag ang kalangitan, ang mga patay sa mundo ng gabi ay may iwan din ang kanilang mga katawan dito. At pagpasok nila sa gabi, tanging ang mga bagay sa kanilang katawan ang maaaring dalhin. Kaya ito ang pinakamalinis na paraan upang itapon ang katawan dito. Walang hassle. Kinagat ng dalaga ang labi, na may katuturan, gaya ng inaasahan sa isang 10th Order Walker. Mukhang medyo marami na kayong sequels na naiwan. Hindi pinansin ni Lian ang kanyang pang-aasar at tahasang sinabi, dapat ba akong umakyat o dapat kang bumaba? Natahimik ang dalaga. Inilagay niya ang kanyang palad sa gilid ng kama at tumalon pababa mula sa taas na mahigit 10 metro. Tahimik na nagbilang si Lian ng 2 segundo. Pagkalapag niya ay nagpakawala siya ng lakas at sinipa ng malakas ang kanyang mga paa. Ang pagguhit ng kompletong dragon sword na parang tidal wave at paghampas ng diretso sa ulo ng babae ay ang pinakadelikadong sitwasyon mula noong pumasok sa Yanfu. Nahaharap sa pinagsamang pag-atake ng lokasyon at pagsupil, hindi niya nagawang labanan. Biglang nagiba ang atmosphere. Nagliyab ang kanyang mukha, at nagliyab ang apoy mula sa 7 butas sa kanyang mukha. Ang pag-spray ng malakas na may malakas na putok, ang apoy ay sumabog sa lahat ng direksyon. Tinatangay ng heatwave si Lian ng mahigit 1 metro ang layo. Malubhang nasunog ang kanyang kanang braso dahil hindi siya nakaiwas sa oras. Sa pagtingin sa pagkawasak, alam ni Lian na ang babae ay hindi pangkaraniwan. Sa madilim na eskinita, lumabas ang magandang dalaga at bamulong, napakawalang awa mo sa mga babae, inhumane ka talaga. Sa sandaling ito, nagpakita si Baifang sa likod ng babae. Sinasabi ng Western Mountain Classic na mayroong isang ibon na mukhang crane na may berdeng katawan at pulang balahibo sa isang paa, isang puting tuka, at isang pangalan ng Baifeng na ibinigay dahil sa sigaw nito. Nang makita ang mabangis na apoy, tinanggal ng batang babae ang hairpin sa kanyang ulo, at nahulog ang kanyang mahabang buhok. Biglang lumipad ang mga hibla ng buhok na parang nagliliyab na apoy. Naalis ang magiliw at matikas na halimuyak ng dalaga, at nag-transform siya bilang isang fire queen. Ang kanyang 2 kamay ay natatakpan din ng gintong apoy, mula sa mga palad hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri, na parang isang maapoy na espada. Sinugod niya si Lian. Ibinaba ni Lian ang kompletong dragon, ngunit nakaharang ito ng kanyang 2 makatarungang kamay. Binigay niya ang lahat ng lakas niya, idiniin ng husto. Pero parang nahihirapan ang dalaga at nakapikit. Hinawi niya ang kanyang maapoy na buhok patungo sa mukha ni Lian. Itinaas ni Lian ang kanyang braso para harangin, at pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, niluhod niya ang babae sa templo. Itinaas niya ang kanyang kamay para harangin, ngunit sinipa siya ng 7 hanggang 8 metro. Nababalot ng alikabok ang kanyang mahabang damit na halos kasing taas ng tiyan at namamaga ang mga sulok ng kanyang bibig. Kinuyam niya ang kanyang puting braso at pinandilatan si Lian na may galit na mga mata. Nginitian ng dalaga si Lian. Ang ibong may 9 na ulo ay isang masamang ibon, hindi ba? Ngumiti pabalik si Lian.
Kaya napatingin ang dalaga sa likod ni Lian at bamulong, malas mo talaga. Lumingon si Lian at tumingin sa kalsada. Sa ilang mga punto, isang gilatin ang nakalagay doon, kung saan nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng puting damit na nagbuhos ng alak sa kanyang bibig. Dumura siya ng isang subo ng alak sa talam, inihagis ang tasa sa lupa, at naglakad patungo sa isang lalaking nakaluhod, nakatali ang mga kamay at nakatikip ang mga mata. Sumigaw ang lalaki, "Kuya! Kuya! Maging mabilis gamit ang kutsilyo. Bigyan mo ako ng mabilis na kamatayan sa underworld. Kami ay magpapasalamat sa iyong dakilang kabaitan." Pinunit niya ang telang nakatikip sa kanyang mukha, at ang mukha na nahayag ay kay Lian. Ang lalaki ay umungal, itinaas ang banal na sable ng ulo, at hinampas. Nanginig si Lian sa nakita, at bago pa siya makapag-react, nahulog ang talam at nagulong ang ulo niya. Nagdilim ang mga mata ni Lian, at bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig at ilong. May lumabas na pulmonary bleeding status sa kanyang status bar. Inihayag ng system ang Soul Eater, isa sa 3 kaluluwa at 7 espiritu. Walker, pakipansin. Kung ang lahat ng 3 kaluluwa at 7 espiritu ay papatayin, ikaw ay mapipilitang mamatay. Mangyaring mabilis na makatakas mula sa hanay ng object ng pagsugpo. Bago mabawi ni Lian ang kanyang katinoan, ang 2 katulong sa guillotine ay kinaladkad palabas ng isa pang tao. Hindi na pinansin ni Lian ang babae at dumiretso sa guillotine. Ngunit hindi pinalampas ng dalaga ang pagkakataon at yumuko para sumugod sa harap ni Lian. Nakatutok ang 2 kamay nito sa mata niya. Isang heatwave ang umusbong, at mabilis na sumulyap si Lian sa guillotine. Sinamantala ng batang babae ang pagkakataong pilipitin ang kanyang katawan at ibato ang isang malakas na suntok sa dibdib ni Lian. Tinamaan si Lian at umatras ng mahigit 1 metro bago niya mabawi ang kanyang balanse. Ngunit ang panganib ay tumataas. Ang verdugo sa guillotine ay umungal, at ang talam ay kumikislap. Biglang lumuhad si Lian na parang asong nangangaso. Nakita ng batang babae na si Lian ay dumanas ng magkasunod na pinsala, nataman ng kanyang mga pag-atake, at sa wakas ay tinadtad ng humahampas na tulala. Isang walker na mahirap pakitunguhan. Tuwang-tuwa siya at ngumisi. Ngunit sa isang kisap mata, nakita ni Lian na ang dalaga ay tuwang-tuwa at agad nagamulong upang maiwasan ang nagninangas na kamay na ginamit niya. Kasabay nito, pinaikot niya ang kanyang katawan sa isang hugis ng bahaghari, umiwas sa pag-atake habang iginuhit ang malaking sibat ng ulo ng tigre gamit ang kanyang kanang kamay. Ang batang babae ay nasa himpapawid, hindi maaaring baguhin ang kanyang posture, at nakamasid lamang habang ang sibat ay lumilipad patungo sa kanya. Tumagos ang sibat sa kanyang dibdib. Naduraj ang puso niya, at agad siyang namatay. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Lian. Ngayon lang, malinaw na siya ang nangibabaw, ngunit ngayon ay nabaligtad ang kanilang mga posisyon. Inihayag ng boses ng system na nakuha mo ang mana ng bloodline ng 8 dulo ng kaliskis ng apoy. Kasabay nito, handa na ang guillotine para sa ikatlong welga ni Lian. Hinugot niya ang sibat at tumalikod para itapon ang katawan ng dalaga. Pagkatapos ay ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang barilin ang sibat ng ulo ng tigre sa verdugo. Gayunpaman, ang sibat na may 3 metrong haba, na may napakatalam na pilak, ay tumusok ng diretsyo sa katawan ng verdugo nang walang anumang hadlang. Si Lian ay natakot. Hindi na niya hinayaang mag-strike ulit ang verdugo. Tumalon siya sa guillotine at inihagis ang kompletong dragon sword sa katawan at ulo ng verdugo. Bumagsak ang ikatlong ulo. Nagluwa si Lian ng isang subo ng dugo. Takot, naisip niya, kung hindi ko kayang sirain ito, wala akong ibang pagpipilian kundi ang tumakas mula sa hanay ng pagsupil. Mabilis na lumapit ang mga yabag.
Itinulak ni Lian ang kanyang bilis sa limitasyon at nakatakas lamang mula sa hanay ng pagsugpo. Nang makarating sa kanto, sumandal siya sa rehas at lumuhad sa bangkita, nanginginig na hindi mapigilan. Nawala ang mga espiritu, at 4 na lamang ang natitira. Dinaikit niya ang isang anteng-anteng sa kanyang dibdib para gumaan ang kanyang pakiramdam. Inanunsyo ng system na ang pagkawala ng 3 espiritu ay lumikha ng negatibong epekto sa pagiging epektibo ng 8 Extremities Bloodline at magagamit lamang pagkatapos ng Netherworld event. Biglang tumawa si Lian, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik. Ang sistema ay nagpahayag na ang sikreto ng Netherworld ay natuklasan. Kasabay nito, sa harap ng Donglatian Restaurant, isang balbas at gulong-gulong lalaki ang nakasandal sa isang unan, humihingal. Ang kanyang kalaban ay nakahandusay sa lupa. Maya-maya, tumayo siya at huminga ng malalim mula sa kanyang sigarilyo. Nakakainis talaga ang pag-set up ng venue sa lugar na ito. Ang 8 mahuhusay na restoran ng kabisera ng Imperial, ang 8 dakilang tirahan, ang 4 na dakilang shan, ang kagandahan sa timog, at ang hilagang Maharlika. Marahil ay may mga 6 na natitira, at ang buhay ay hindi madali. Pumasok siya sa katabing restaurant, ngunit bago siya makapasok ay hinarang siya ng isang waiter na nagsabing wala nang mauupuan. Sinulyapan ng balbas na lalaki ang mga mesa at upuan, na wala pang kalahating laman, at huminga ng malalim sa kanyang sigarilyo. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, "Tindera, hindi ako nandito para kumain. Nandito ako para matuto ng skill." Dumating muli si Lian sa M-Market. Si Zhang Ji, ang lalaking nakasombrero na nakilala niya noon, ay nagtanong, "Ano ang gusto mo?" Kinuha ni Lian ang isang berdeng camper at inalog ito. "Gusto ko ng katulad nito. Nasa iyo ba?" Ngumiti si Mencheng at sinabing, "Oo." Pagkatapos ay dinala si Lian sa isang matandang naka-straw hat at sinabing, "Wang Jiyo, may customer dito." Sinulyapan siya ng matanda at hindi kanais-nais na sinabi, "Ayaw ko ng laman ng tao, gusto ko ng mga buhay na tao." Naiinip na sinabi ni Mencheng, itigil ang pagsasalita ng walang kaparerikan at mabilis na ilabas ang mga paninda. Sa isang putok, itinapon ng matanda ang isang bag ng berdeng mansanas. Ang orihinal na layunin ng malaking mansanas ay punan ang utak ng sariwang karne upang matigil ang pagdurugo, at ito ay isang kaugalian ng mga tao. Isang mata perlas, 10 apoy. Pagkatapos ay inabot niya kay Lian ang isang kutsara. "Gamitin mo ta. Dapat ba kitang tulungan o gawin mo ito sa iyong sarili?" Walang sinabi si Lian at hinagisan siya ng gintong barya. Nagulat ang matanda ngunit nakipagtawaran pa rin at tuluyang napalitan ng isang barya ang 25 peach. Nakahinga ng maluwag si Lian. Nang makuha niya ang gamot, binato ng matanda si Mencheng ng 2 peach.